Sa lungsod ng Shinjo kung saan ang isang bihasang mamamatay tao na nagngangalang Sakata ay nagpatalas ng kanyang sandata bago umalis sakay ng isang marangyang kotse. Samantala sa isang seaside na bahay ay nagulat ang mga miyembro ng isang kriminal na gang sa kanilang pinuno na si Kawano. At ipinaalam sa kanya na ang isang bagong grupo ay nagtatangkang sakupin ang lungsod. Nagagalit sa kabiguan ng isa sa kanyang nasasakupan, pinarusahan niya ito. Samantala sa labas ng bahay palihim na pumapasok si Sakata sa lugar na inaalis ang bawat bantay na makakasalubong niya. Napagtanto ng mga tauhan ni Kawano na ang isang nanghihimasok ay kabilang sa kanila. Nagmamadali na inihatid nila si Kawano sa isang mas ligtas na lokasyon. Habang si Sakata ay nagpapatuloy sa kanyang pagsalakay mula sa rooftop at walang awang tinapos ang mga bantay. Pilit na tinatakas ng mga tauhan si Kawano sa ikalawang palapag. Nagpapakita ng kanyang pambihirang kakayahan ginamit ni Sakata ang kanyang espada para ibagsak ang mga tauhan ni Kawano. Ilang sandali pa ay narating na ni Kawano ang kanyang sasakyan at nakitang patay na ang kanyang driver. Habang tumitindi ang labanan, inihagis si Sakata sa salamin na pinto ng isa sa mga gangster. Ang dalawa ay humantong sa isang matinding laban. Nang matambas si Sakata ay saksakin na sana siya ngunit sa mabilis na galaw, pinutol niya ang kamay ng lalaki na iniwan siyang duguan sa sahig. Saka pumasok si Sakata sa silid ni Kawano, gamit ang isa sa mga katawan ng gangster bilang pananggalaban sa putok ng baril ni Kawano. Takot si Kawano na sinubukang tumakas sa balkonahe. Ngunit mabilis na hinabol ni Sakata at pinatay siya. Nang isa sa mga tauhan ni Kawano ay babarilan siya, dumating si Fujita at tinapos ang lalaki. Pagkaalis nila sa lugar, si Fujita ay binayaran si Sakata para sa kanyang trabaho at sinubukan siyang kumbansihin na manatiling aktibo bilang isang mamamatay tao. Gayunpaman tumanggi si Sakata na ipinahayag na ang kanyang pamilya ay ngayon ang kanyang pangunahing prioridad. Nalingid sa kanilang kaalaman ang isang misteryosong figure ay nanonood mula sa malayo. Mamaya si Sakata ay umuwi sa kanyang asawa na si Aoi at anak na si Ryo pagkatapos ng isang maikling pagkikita. Si Sakata ay naligo bago ang hapunan, habang siya ay nagpalit ng damit may narinig siyang ingay ng kanyang pamilya. Paglabas niya ay nakita niya mga taong natatakpan ng mga maskara ang kanilang mukha. Pinasalamatan si Sakata sa pagtanggal sa gang ni Kawano na nagpahayag na ang kanilang sariling grupo na kilala bilang Kimangomi ay maaari na ngayong mangibabaw sa lungsod. Nang isa sa mga nakamaskara ay kinuha si Ryo, si Sakata ay kumilos at determinadong iligtas ang kanyang anak. Ngunit nang si Sakata ay babarilan na ang kidnapper, nagulat siya sa isang gangster na nagpaputok ng baril at brutal nilang inatake si Sakata. Pagkakita nito, si Ryo ay nagsumamo para sa buhay ng kanyang ama. Habang si Aoi ay sinubukang protektahan ang kanyang anak na babae habang umiiyak. Nainis sa kanyang mga pag-iyak isa sa mga lalaki ay malamig na binaril si Aoi sa ulo. Galit na si Sakata ay hinimok si Ryo na tumakas. Ngunit isang putok ng baril ang unang tumama sa kanya kaya natigilan siya. Ang pinuno ng grupo at pagkatapos ay ibinunyag ang lungsod ay sasakupan ng masamang espiritu na lumabas sa lungsod kada 50 years. Ang tungkulin ng kanilang gang na inaangkin niyang protektahan ang lungsod mula sa gayong mga puwersa. Ngunit nanumpa si Sakata ng paghihiganti na nangakong hahabulin sila balang araw. Sa kabila nito ay ngumiti lamang ang pinuno sa banta, na nagsasabing maghihintay sila sa araw na iyon bago binaril si Sakata ng maraming beses. Sa lalong madaling panahon dumating ang pulisya at inakasahan si Sakata na ang responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. 12 years na ang lumipas, nagpapakita sa isang mayor ng Shinjo na si San Ohara na humarap sa media. Upang ipaalam na mula sa isang lungsod na sinasakyan ng kriminal patungo sa sentro ng pag-unlad. Inihayag niya ang mga planong magbukas ng isang pinagsamang resort na nagtatampok ng isang shopping mall, teatro at kasino. Gayunpaman isang mamamahayag na nagngangalang Kamiyama ang nagtanong sa alkalde tungkol sa mahiwagang pagkawala at pagkamatay sa nakalipas na dekada. Partikular na ng mga lider ng grupo na sumasalungat sa pagpapaunlad ng mga resort. Kumikilos na walang malasakit si San Ohara ay casual na ibinasura ang mga alegasyon bilang mga tsismis lamang. Sa kabilang banda si Sakata ay nagdurusa sa kanyang kalagayan sa isang medikal na pasilidad sa loob ng ilang taon at pagkakulong. Sa kanyang paglaya, sinundo siya ni Fujita at dinala siya sa isang maliit na apartment sa mga mahihirap. Ito ay naglantad sa katotohanan na ang lungsod ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa iminungkahing promosyon ng gobyerno.
Lumipas ang mga araw habang inaalagaan ni Fujita si Sakata na tinulungan siya sa paliligo, sa pagkain at paglalakad. Isang gabi habang sila ay bumalik sa apartment, isang lalaki ang biglang sumalakay sa kanila at sinaksak ang braso ni Sakata habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Ang lalaking ito ay nais na maghiganti sa kanya dahil sa pagputol ni Sakata sa kanyang kamay taon na ang nakalipas. Gayunpaman si Sakata ay nanatiling hindi tumutugon. Sa ibang lugar sa lungsod nakipagkita si Kamiyama sa isang lalaking may peklat ang mukha upang mangalap ng impormasyon tungkol sa Kimanggomi. Habang si Kamiyama ay napansin ang isang kain na hinalang pagkakataon na ang pag-atake ay naganap sa parehong araw na ang resort ay nakatanggap ng pag-aproba sa pagtatayo. Nagsiwalat din ang lalaki na ang Kimanggomi ay isang masa na sangkot sa ilegal na trafficking at ilegal na droga. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay nagambala ng isang nakamaskara na tao ay dumating. Dahilan para matarante si Kamiyama at tumakas. Ngunit tinugis siya ng lalaking nakamaskara gamit ang martilyo na tuluyan siyang napatay. Habang kinakaladkad ang lalaki palabas ng sasakyan, sa kanila pinilit ang lalaki na kunin ang baril at gawin ang hindi maisip. Matapos makumpirmang patay na silang dalawa, nakatanggap sila ng misteryosong tawag sa telepono. Sa ibang lugar si Fujita ay nakikitang naglalaro ng table tennis at iniisip ang nangyari kay Sakata at sa kanyang pamilya. Nakatanggap si Fujita ng isang hindi inaasahan at nakakagulat na tawag sa telepono. Sa isang hospital dumating ang hepe ng pulisya na si Cut-Ero upang suriin ang biktima ng kamakailang away. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinuhulan ni Cut-Ero ang dalawang gwardya para umalis. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang pribadong silid na nagpapakita na ang pasyente sa loob ay si Sakata. Si Cut-Ero ay nilapitan siya na nagtanong sa kanya kung nakikilala niya siya. At sinabi niya na isa siya sa responsable sa trahedya ng pamilya ni Sakata. Si Cut-Ero ay ipinaliwanag na sa nakalipas na 12 taon na laman ng kanilang grupo na si Sakata ay buhay pa, ngunit inutusan na huwag siyang patayin. Ngunit si Cut-Ero ay naniniwala na dapat ay tinapos na nila ang kanyang buhay sa simula. Nang walang kamalay-malay na ang kanyang boses ay dahan-daang gumising sa kamalayan ni Sakata. Tinurukan siya ni Cut-Ero ng gamot, habang si Cut-Ero ay naghahanda na gumawa ng instant na selfie bilang patunay. Nakita niya na ang katawan ni Sakata ay gumalaw. Hinablat ng paralisadong si Sakata si Cut-Ero at ibinagsak siya sa sahig. Isang matinding pagpupumiglas. Nanlaban si Cut-Ero na hinampas si Sakata gamit ang iba't ibang bagay at sinipa siya hanggang sa muling bumagsak. Pagkatapos ay bumalik ang mga gwardya sa silid, mabilis na tinanggal ni Cut-Ero ang kanyang maskara upang maiwasan ang pagdududa. Nang tumalikod ang mga gwardya, muli niyang sinuot ang kanyang maskara at binaril ang isang gwardya sa mukha. Gayunpaman, nang mapansin nilang nasasaksihan ng doktor ang eksena ay agad din nila itong binaril. Nang biglang si Sakata ay tumayo at inatake si Cut-Ero. Ito ay nagdulot ng laban sa pagitan nilang tatlo. Ang gwardya ay tuluyang naipit sa pagitan ng kama at pader. Habang si Cut-Ero ay patuloy na sinisipa si Sakata. Bilang tugon tinangka ni Sakata na sakalin si Cut-Ero, ngunit nanlaban si Cut-Ero. Sa kanilang laban, hindi sinasadyang naitulak nila ang guard na nagpadala sa kanya na bumagsak sa labas ng bintana. Si Sakata ay sumubok ng ibang taktika sa pakikipaglaban. Gamit ang isang piraso ng tela na gawang tapusin ni Sakata si Cut-Ero. Mamaya nang dumating si Fujita at ang kanyang driver sa hospital. Nagulat sila nang makita si Sakata na mahinahong naglalakad palabas. Si Sakata ay kinuha ang ilang mga pagkain at bumalik ang mga alaala ng kanyang pamilya at naghahanap siya ng paghihiganti. Ang pagbalik ni Sakata ay mabilis na nalaman ng Kimanggomi. Kabilang ang mga sangkot sa mga ilegal na negosyo at human trafficking. Ang kanilang pinuno na nakita si Sakata bilang isang makabuluhang banta ay nakakagulat na tinanggap ang hamon. Na tinawag siyang demonyo na gumagala muli sa lungsod. Upang ipagdiwang, ay nagsagawa siya ng isang sinaunang ritual na sayaw. Hindi nagtagal pagkatapos makatanggap ng mensahe si Fujita mula sa Kimanggomi na naguutos sa kanya na ihatid ang bangkay ni Sakata sa kanila. Si Fujita ay pumunta sa factory, habang ang katawan ni Sakata ay inilagay sa isang bag at pagkatapos si Fujita ay umalis. Ang bag ay inilagay sa conveyor belt na humahantong sa isang crushing machine. Gayunpaman biglang lumabas mula rito si Sakata na mabilis na pinatumba ang mga bantay bago tumakas sa silid. Ang may-ari ng pabrika na si Takoto ay pinanood ang kaguluhang nangyayari sa mga surveillance camera. Habang si Sakata ay nakipaglaban sa kanyang maraming trabahador, naisip ang panganib na naalertuhan ni Takoto ang mga gwardya sa gate.
Nang walang pag-aalinlangan na pinaputukan nila ang kotse ni Fujita. Ang driver ay namatay kaagad, habang si Fujita ay nasugatan. Samantala si Takuto ay nagsuot ng maskara na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga responsable sa pagkamatay ng pamilya ni Sakata. Sa loob ng pabrika pinasok ni Sakata ang mga silid at pinabagsak ang bawat kalaban. Gumamit siya ng mga kalapit na bagay bilang sandata upang tapusin ang mga kalaban. Sinubukan siya ng isang trabahador na bitagin gamit ang isang forklift at ibinaon siya sa ilalim ng isang tumpok ng basura at mabilis na itinapon sa sahig. Ngunit nagawa ni Sakata na lumaban at nagawang mapatay ang kalaban. Nagpatuloy ang labanan habang ang isa pang manggagawa ay nagpaputok mula sa tuktok ng isang cart. Si Sakata ay tumalon patungo sa kanya na nagpabagsak sa sasakyan at kinuha ang sandata upang maalis ang mas maraming mga kaaway. Sinubukan ng ilang manggagawa na salakayin si Sakata mula sa tuktok ng cart. Ngunit mabilis niyang pinatay ang mga ito isa-isa gamit ang kanyang kutsilyo bago tumalon sa labas, ilang sandali bago ang sasakyan ay bumagsak. Sa kanyang pagnanais para sa paghihiganti, siya ay umabanti at lumaban. Nang sa wakas ay narating niya ang palapag ng opisina. Nakita ni Sakata si Takato na nakatayo sa labas na may pinipindot sa kanyang telepono. Agad na yumanig ang isang napakalaking pagsabog sa gusali. Sa ibang lugar ang pinuno ni Kimon-gomi ay napagmasdan ang pagsabog mula sa malayo at binati si Takuto sa kanyang maliwanag na tagumpay. Gayunpaman, si Takuto ay hindi makapaniwala nang makita niya si Sakata na lumabas mula sa mga guho. Nang biglang dumating si Fujita at nagawang sagasaan si Takuto, si Fujita ay bumagsak at umuubo ng dugo at lumuhad sa lupa ng may mahinang boses, habang humihingi ng tawad kay Sakata sa pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kimon-gomi ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Na umamin na karapat-dapat siyang parusahan ay tinanggap ni Fujita ang kanyang kapalaran at walang pag-aalinlangang binaril siya ni Sakata. Pagkatapos binaling niya ang kanyang atensyon kay Takuto at pinahirapan ng malupit. Ngunit si Takuto ay tumawa lang at naging tapat sa leader ng grupo niya. Nang biglang tumunog ang phone ni Takuto, si Sakata ay nakikinig sa boses sa telepono at ito ang kanilang leader. Sa galit binasag ni Sakata ang maskara ni Takuto habang ang boses sa telepono ay nagpahayag ng nakakagulat na katotohanan. Buhay pa ang anak ni Sakata na si Ryo, ang pinuno na walang iba kundi si Mayor Sanohara ay nagpaliwanag na ang lahat ng mga kriminal na gawain ay para sa pag-unlad ng lungsod. Sa huli ay nag-alok si Sanohara ng isang deal kay Sakata. Kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak na babae ay kailangan niyang iligtas si Takuto. Nang walang pag-aalinlangan si Sakata ay pinatay si Takuto. Kinaumagahan ang media ay nagulat ng kaguluhan noong nakaraang gabi na inakusahan nila si Sakata ang may kagagawan nito at iniulat pa na siya ay nasawi sa pagsabog ng pabrika. Samantala si Ryo na ngayon ay dalaga ay naninirahan sa ilalim ng pagbabante ng isang lalaki na nagngangalang Kanta. Maya-maya lang ay nakipag-ugnayan si Sanohara kay at inutusan siyang tugisin si Sakata na nawala matapos ang insidente. Sa ibang lugar isang opisyal na pulis ay bumalik sa kanyang apartment na nagngangalang Takagawa at napansin na nakabukas ang kanyang bintana. Natigilan si Takagawa nang biglang sumulpot si Sakata. Ilang taon na ang nakakaraan ay nailigtas ni Sakata ang kanyang buhay at mula noon ay lihim na binigay ni Takagawa sa kanya ang mga impormasyon. Kalaunan ay ipinakita ni Takagawa ang isang video na nagpapakita sa membro ng Kimon-gomi na tinapos ang isang CEO ng kumpanya. Hindi lang iyon, si Takagawa ay ipinakita pa ang daliri ng biktima bilang patunay. Ngayon ang parehong kumpanya ng seguridad ay inatas ang protektahan ang bagong resort na itinatayo. Matapos kunin ang sandata ni Takagawa, si Sakata ay nakapasok sa punong tanggapan ng kumpanya ng seguridad at pinabagsak ang mga kalaban sa bawat palapag na kanyang madaanan. Kalaunan ay nakarating siya sa isang maliit na silid kung saan natagpuan niya si Ryo na nagtatago sa likod ng sofa. Sa silid na iyon ay nakita ni Sakata ang mga larawan ni Ryo, ang kanyang anak. Nang biglang pumasok si Kanta sa silid, at isang laban ang naganap sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, si Ryo ay nakakita ng pagkakataon na tumakas. Habang nagawang pahirapan ni Sakata si Kanta. Ngunit nanlaban si Kanta na hinampas si Sakata gamit ang isang mesa at tinangka siyang barilin. Bilang tugon si Sakata ay umiwas at nagpumiglas na agawin ang baril. Ngunit si Kanta ay gumanti ng panibagong pag-atake gamit ang isang pandekorasyon na bagay. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Sakata na si Kanta ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit biglang bumalik si Ryo, at tinawag si Kanta na ama.
Pinatamaan niya si Sakata ng palaso at si Sakata ay sobrang nabigla sa reaksyon at tinamaan si Sakata sa dibdib. Si Kanta sinamantala ang sandaling itinulak si Sakata palabas ng bintana ngunit nang tumingin siya sa ibaba ay nakita niya na si Sakata ay nakatakas sakay ng isang kotse. Ito ay si Takagawa na nagligtas kay Sakata na nagdala sa kanya sa kaligtasan upang gamutin ang kanyang mga sugat at tanggalin ang palaso. Sa isang sandali ay biglang nakatanggap ng tawag si Sakata mula kay Son Ohara na sinusubaybayan ang kanilang galaw mula sa surveillance camera. Nais niyang makipag-usap kay Sakata, na nagbabanta na kung gusto ni Sakata na makita muli si Ryo ay dapat siyang pumunta sa resort. Na hindi pinapansin ang kanyang mga pinsala, bumalik si Sakata sa kanyang lumang hideout upang kunin ang isang lumang armas at isang marangyang sasakyan. Samantala si Ryo ay nakakulong sa isang silid sa mabigat na binabantayang resort na napapaligiran ng mga armadong gwardya. Ngunit isang walang laman na sasakyan ang biglang lumitaw sa harap ng resort bilang isang diversion. Habang si Sakata ay pumasok sa silid at ipinabagsak ang ilang mga kalaban. Gamit ang espada at mga sandata na nakinuha niya sa kanyang mga kaaway. Si Sakata ay gumamit din ng iba't ibang kalapit na bagay tulad ng mga trolley at fire extinguishers upang gamitin niya sa labanan. Habang siya ay umakyat sa hagdanan patungo sa itaas na palapag ang mga laban ay nagpatuloy. Ang karamihan sa mga kaaway ay madaling natalo, ngunit si Sakata kalaunan ay humarap sa isang kalaban na armado ng espada. Ang lalaking ito sa kabila ng sapat na lakas upang masugatan si Sakata ay tuluyang matalo. Sa kabila ng kanyang mga sugat si Sakata ay nagpatuloy hanggang sa harapin niya si Kanta. Isang laban ang naganap at halos pantay ang kanilang mga lakas. Ipinakita ni Kanta ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa pag-iwas sa mga atake gamit ang professional na precision. Si Kanta ay nagsimulang magkomento tungkol kay Ryo na naging magandang babae. Galit na galit sa kanyang mga salita si Sakata ay naglunsad ng isang pag-atake. Kahit na sinubukan ni Kanta na umatake muna, sa kabutihang palad na nagawa ni Sakata na harangin ang pag-atake niya na nagtamo lamang ng isang hiwa sa kanyang pisngi. Sa kanyang matitinding labanan at sa wakas ay natalo si Kanta. Pagkatapos ay maraming mga kalaban ang humahabol sa kanya. Nang makarating si Sakata sa huling palapag ay pagod na pagod ang kanyang katawan. Sa pagpasok sa isang silid nagulat si Sakata nang makita si Ryo na hindi siya nakilala. Sa sandaling ito ng kalituhan ay nagbigay ng kalamangan sa huling nakamaskara na kilala bilang Jin na nagpatambo kay Sakata. Sa ilang sandali matapos na dalhin si Sakata sa harap ni Sunahara. Sa harap ni Ryo nagsimula siyang magkwento ng isang sinaunang lungsod. At naghahanda pa ng espada para patayin si Ryo bilang bahagi ng kanyang pakana. Buti na lang naputol ang plano ni Takagawa na mabilis na dumating at nagpaputok ng mabilis na pinaalis ang karamihan sa mga gwardya. Mabilis na hinawakan ni Sunahara ang isa sa kanyang mga tauhan bilang isang kalasag at tumakas sa silid. Sinamsam ang sandaling tinawag ni Sakata ang pangalan ni Ryo na nagpukaw ng alaala sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon naalala ni Ryo ang insidente sa nakaraan. Ang tinamaan ng bala ay ang kanyang laruan at hindi siya. Sa huli ay tumakas si Ryo upang magtago kasama si Takagawa habang si Sakata ay naiwan upang harapin si Jin. Maya-maya ay bumalik si Sunahara upang pagmasdan ang labanan na mukhang nasisiyahan. Nang madaling madaig ni Jin ang mahinang si Sakata. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Jin si Sakata kalaunan ay nakahanap ng butas sa pakikipaglaban. Sa kanyang huling lakas ay nagawa niyang masugatan si Jin bago niya ito itinapon sa hagdanan. Si Son Ohara ay nilapitan ang katawan ni Jin at tinanggal ang maskara. Na nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan si Jin ay kanyang kambal na kapatid. Ang tanging pagkakilanlan ay ang paso na peklat na nakikita sa mukha niya. Sa revelation na ito isang flashback ang nagsiwalat kung paano sila nagkahiwalay mula pagkabata. Nang sa wakas ay nagkita silang muli si Jin ay nanumpa na gagawin ang lahat para kay Sunahara kabilang ang pag-aalis ng sino mang humahadlang sa kanya. Habang si Takagawa ay sinubukang e-escort si Ryo upang iligtas si Ryo palabas ng kanilang gusali. Ngunit si Ryo ay bumalik upang iligtas ang kanyang ama. Habang si Sunahara ay isinuot ang kanyang maskara at naghanda upang harapin si Sakata. Armado ng kanyang espada naglunsad si Sakata ng walang humpay na pag-atake. Gayunpaman ng hina at pagod si Sakata ay nagpumiglas habang si Sunahara ay nagtamo sa kanya ng sugat. Ngunit kahit nasa kanyang kagimbal-gimbal na estado ay tumanggi si Sakata na sumuko. Nang may walang humpay na determinasyon ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Iniisip ni Son Ohara na si Sakata ay naging demonyong naisip niya.
Sa isang kasukdulan na sandali na sinaktan ng dalawa ang kanilang sarili ng sabay. Sinamantala ang pagkakataong pinunit ni Sakata ang maskara ni San Ohara at ibinigay ang huling nakamamatay na atake. Habang nagpupumiglas si Sakata na iangat ang kanyang ulo at nakita niya si Ryo na nakatayo sa malapit. Sinubukan niyang lapitan siya ngunit sa pagkakataong iyon ay muling nagpakita si Kanta at binaril si Sakata. Pagkatapos ay sinubukan niyang lapitan si Ryo upang bumalik sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Ryo na naaalala ang nakaraan. Ang masakit na katotohanang si Kanta ang pumatay sa kanyang ina. Habang sinubukang bawiin siya ni Kanta, si Sakata na nakatayo pa rin sa kabila ng kanyang malubhan na mga sugat ang nagwakas sa buhay ni Kanta. Pagkatapos si Sakata ay bumagsak sa yakap ni Ryo habang ang natitirang hininga ay bamulong siya ng mapagmahal na mga salita bago ipinikit ang kanyang mga mata magpakailanman. Ilang sandali mamaya ang mga medikal na mga pulis at mga bumbero ay dumating sa lugar. Sa gitna ng mga bangkay, lumabas na humihinga pa si Jin na tanda na hindi pa siya tunay na namatay. Habang hiniling kay Ryo na maghintay sa ambulansya. Gayunpaman habang abala ang lahat ay tahimik na umalis si Ryo. Makalipas ang isang taon ay kinuha ni Jin ang pagkakakilanlan ni San Ohara at matagumpay na nanalo sa halalan ng alkalde. Na nakakuha ng pampublikong pakikiramay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang mga peklat. Pagkatapos ng mga panayam ay pumunta siya sa isang lihim na lugar upang isagawa ang isang lihim na ritual sa isang dambana sa loob ng kagubatan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumabas si Ryo at walang pag-aalinlangan ay nagpakawala siya ng mga palaso kay Jin at tinitiyak na hindi na siya babalik pa. Pagkatapos ay umalis si Ryo sakay ng lumang kotse ng kanyang ama. Sa loob ng sasakyan iningatan ni Ryo ang isang larawan ng pamilya. Ang huling natitirang sandali ng kanyang nakaraan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.